Agad tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang inyong nakakasama tonight. Ang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Today is October 6, 2023 at ilang araw na lang ay magiging epektibo na po ang taas presyo sa ating pamasahe. Aprobado na po kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pisong taas pasahe sa jeepney epektibo Oktubre 8. Bukas ay 7. Ibig sabihin sa linggo na po ito magte-take effect. Ayon po sa LTFRB, inaprubahan ng provisional 1 peso fare increase punsod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng diesel at mahal na maintenance ng jeepney. Dos Kumpanieras. Samantala, namumuro naman po ang malakihang bawas presyo sa mga petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, posibleng hanggang 3 pesos ang rollback sa gasolina at 2 pesos naman sa kerosene. Inaasahan din ang rollback na 135 hanggang 175 sa presyo ng diesel. Sa pagtaya po ng oil price ngayong araw ay batay sa 4-day trading kung saan bumaba ang presyuhan sa world market. Ayan. So inaasahan po natin na sunod-sunod na ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo para naman po sa susunod na mga araw ay mawala na itong inaprobahang provisional fare hike ay ma-cancel na din. Dos Kumpanieras. By the way, hindi ko po napakikita nakita ko na din, kaya ako distracted bakit bumabalik ito, Pars? Kasi bumabalik siya, yung DZRH TV 4K live stream, na bumibitaw siya at nawawala. Bakit ba ganoon? May multo na umaawas o lumalabas dito Hindi pa naman ako nagmumulto, Pars. Buhay pa ako. Anyway, ito na. Lumabas na. Finally. Akala ko minumulto na ako ng sarili ko Kasi lumalabas ako, tapos may ibang taong lumalabas na black and white, na hindi ako. Akala ko nagmumulto na ako Minumulto ang sarili. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dahil magiging masaya po ang ating talakayan. Ito po ay as promised, and as requested by some of our listeners. Actually, marami sila, nag-request yung patungkol pa din sa lupa kasi ang problema po nila, attorney, bakit ganoon? May titulo naman ako, bakit may ibang tao nakapagpatitulo sa property ko, wala naman pong nangyaring bentahan. Wala naman pong wala po kung ano man, nakapagpatitulo lang siya. Hindi po namin alam sa maipaliwanag na dahilan. Dos Kumpanieras. So ang tanong tonight, attorney, may titulo ako pero bakit may isa pang tao na may titulo sa lupa ko? Ano ba ang pwede kong gawin? Call a friend. Get a lifeline. Ganun ba yun? Pars, napapatingin siya sa call a friend. Kasi sabi ko, tatawagan ko siya kapag kinakapos ako ng hininga. Yan. So, ano ba ang pwede mong gawin kung may ibang tao pa na meron ding titulo sa lupa mo? And kung titingnan mo, ay valid naman, legit, galing sa Register of Deeds ang kanyang title, ang kopya ng kanyang title. Humingi ka ng patunay, talaga namang legit. So ano nga ba ang gagawin mo? So atin pong tatalakayin tonight ang may kaugnayan sa mga
pagkakataong malinaw naman ang iyong karapatan sa property, bagaman at wala kayong, bagaman at kayo ay wala mong transaksyon, ay may iba rin, no, na nakakuha ng titulo sa inyong property. Sumulpot na lang. At kung tutuusin ay parang legit naman ito mukha naman itong legit, kaya lang in reality at kung susuriin ito naman ay hindi enforceable, ito ay hindi tama, no? So yan po ang tatalakayin natin tonight. Dos Compañeras. Ayan, si Marcelo nakukoncern na sa aking boses. Pagpasensya na po ninyo, no? Sensitive lang po talaga. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, lagi akong nakamask because I am trying to protect myself, no? Kaya yung request dyan sa face reveal o tanggalin yung mask ko, pwede po ninyong tingnan ang aking Facebook page, no? Dahil nandun po, makikita ninyo. Yun nga lang, maghanda-handa kayo sa makikita ninyo. Sabi, kaya siguro lagi nakamask yan, napakapangit. Ayan, wala naman pong masama doon, ang importante lang po ay tama ang binabanggit ko dito at may legal na basihan. Ayan, hindi naman po importante sa programang ito yung kagandahan, kasi kung hinahanap po ninyo ay physical na attributes kagandahan, ay baka mali pong programa ang pinapanood ninyo, no? Dapat po ay nandun kayo sa mga beauty pageant o yung mga fashion and beauty, doon po kayo maghanap noon. Dito, legal na usapan po ang ating pakay para na din po sa legal education. Alam natin ang ating mga karapatan para kung sakali na dumating sa sitwasyon na malagay tayo sa alanganin, magka-problema tayo, at least guided tayo kung ano ang ating gagawin. But of course, hindi pa rin po ito substitute sa personal na konsultasyon sa isang abogado. Of course, abogado din naman po ako, pero kung kasi po face-to-face ang inyong interaction, ang consultation sa inyong pinagkakatiwalaang abogado, magkakaroon po ng follow-up questions, may mga facts na mas malilinaw. Pero ito po, legal education, general, lang po, mga basic principles lang po ang ating tinatalakay para at least guided po tayo kung sakasakali na magkaroon tayo ng problema. Dos Compañeras. Okay, so yan po ang tinatalakay natin tonight at syempre, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions at susubukan ko pong sagutin basta anything na related po sa ating talakayan tonight. Pwede din po kayong sumali sa ating DZRH Malakas promo dahil dalawa rin po ang mananalo tonight sa ating promo na tatanggap ng tig 500 pesos. Dos Compañeras. So, tatalakayin po natin yung quieting of title na ito po ay nakasaad naman sa ating civil code. Sinasabi po, kung merong doubt o merong cloud dun sa title natin sa ating real property or sa ating interest doon sa property, dahil merong isang instrumento, isang document, merong recording, merong claim o encumbrance na nagsasabi na apparently on its face legit naman, pero in truth and in fact ito ay invalid, ineffective, avoidable or unenforceable, at ito ay maaring makaapekto sa ating pagmamay-ari, sa ating title, sa ating karapatan, maari kang dumulog sa korte para tanggalin yung cloud na yun o para naman i-quiet ang iyong titulo. Dos Compañeras. Halimbawa, merong lumabas bigla dyan na titulo na wala ka namang kamalayan. Ay, nagtingin ako, attorney, doon sa Registry of Deeds. Ay, bakit ganun? Merong makakakuha ng certified true copy. Aba, wala naman po akong transaction. Ang tagal-tagal na po namin dito. 50 golden years na po kami dito sa property na ito. Wala kaming transaksyon. Abi, paano po siya nakakuha ng titulo sa property ko? O kaya naman, attorney, bakit po kaya ako yung property ko, meron pong nakakuha ng na i-declare po for tax purposes. May tax deck po siya, may tax deck din ako. Meron din naman po akong title. Paano nangyari yun? Dos Compañeras. Yan. So, yan po ang kagandahan ni itong remedyo na ito, yung tinatawag nating
quieting of title. So, kung ang dahilan po, kung nang dahil po sa isang dokumento, record or claim, ay mukha namang valid, parang naapektuhan yung pagmamay-ari ninyo, yung title ninyo doon sa property, you go to court para tanggalin ang cloud o duda sa inyong pagmamay-ari sa property. Dos Compañeras. Ano ang mga kailangan? Siyempre, you have the legal right. Anong legal right? Yung title doon sa property o kaya naman yung equitable title. Ano naman yung equitable title? Ito po yung tinatawag nating beneficial ownership na ikaw dahil sa ito ay nabili mo o kaya naman ay ipinamana sa iyo, namana mo ito, pero nagkaroon ng ganitong issue, abay maaari ka, no? Maaari kang magpa-quiet ng title sa korte. Dos Compañeras. Attorney, saan ito isasampa? Ay, syempre, sa regional trial court. But of course, no, kapag ka po kayo kasi ay magpapaquiet ng title, ay kailangan po ninyong mag-engage ng serbisyo ng abogado dahil may mga requirements po mga technical and substantial requirements na kailangan ninyong patunayan at syempre mas bihasa o mas familiar po ang inyong abogado dito sa mga requirements na ito ng batas. Dos Compañeras. Okay, si Abu Mending, magandang gabi sa iyo. At gayon din kay Aldo sa Villamater and Peter Albia, gayon din si Marcelo M. At I assume si Cyber Tito nandito na din at si Abraham Miguel, gayon din si Jovencio Garcia. Magandang gabi po sa inyo. May mga nanonood sa atin din sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Magandang gabi po sa inyo at susubukan kong batiin din kayo dahil alam ko nag-e-effort talaga kayo na makasali at makapanood sa atin tonight or every night. Nanonood sa atin Ginoong Boboy Puertos dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Si Oscarita Hamias Recta na Imbag Arabi, Madam, kaano-ano niyo po si Ma'am Grace Recta. Gayun din si Bendang De Dios at Erlina Gonzalez, Jinky Porle Andrade na ito yung taga Marinduque, no? Si Ma'am Jinky, magandang gabi po sa inyo. Gayun din si Gael Enriquez, JC San Fernandez, Cristeta Guerrero at si Raymond Botalon. Gayun din si Kenneth Arevalo and Tita Ami Miraflor Garcia. So magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Of course, mamaya po ipagpapatuloy natin ang ating talakyan. Magko-commercial lang po muna ako. Hihinga muna ako saglit. Hihinga at uubo ako. Huwag po kayo mag-alala, wala naman po akong COVID. Ako po ay nag-iingat lang. Siguro dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon, sensitive po ang aking system. Wala, sabi nga sa amin hina katawan. Pero hindi po. May lakas ang determinasyon, mahina lang ang katawan. Matigas ang paninindigan. Kahit mahina ang katawan. Ayan. Ako pa rin po nagsusalang panyara ng bayan. Sa ngalan po ni Attorney Cam, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsisolang panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin ang tungkol sa quieting of title. Maingay ba? Kaya kailangan i-quiet. Sabi nga ng mga Bisaya saba, no? Na ay nagsaba-saba, no? Nangungulit, no? Naapektuhan yung title mo sa iyong property. Dos Compañeras. Na ay nagsamok-samok. Ayan, sabi sa mga Bisaya. Na ay nagsamok-samok sa title sa property and therefore, kailangan mong ipa-quiet sa korte. Ayan. Para i-deklara na yan, wala yan against dito sa title mo. Ayan. Nananaig ang titulo mo at kumbaga ipapabaliwala yung kanilang anuman ang claim nila o yung anuman yung title nila o anuman yung dokumento nila na akala mo legit na
claim doon sa property mo. Yan. Dos Compañeras. So here is a question. Mula po ito kay Rogelia. Yon. I need help po. May nabili kasi kaming lupa, matagal na, napatituluhan na po namin. Ngayon po ay lumabas na nag-aangkin ng lupa na napatituluhan din niya sa kanyang pangalan. Bakit po kaya ganon? Ano po ba ang laban ko dito? At sino po sa amin ang may karapatan? Ayan. Dos Compañeras. So, unang-una, maganda po gusto kong tanungin if this is a case of double sale, no? Kasi sa talakayan natin in the past, tinalakay po natin yung issue ng double sale. Sino ba ang mas may preferential right o mas may karapatan o pinapanigan ng batas kung nagkaroon ng double sale over a single piece of land, no? Galing sa isang may-ari, binenta kay A, binenta rin kay B, no? So, kapag po ganito yung issue ng double sale, unang tinitingnan, syempre ang sinasabi po ng Civil Code, first to register in good faith, no? Sino yung first to register in good faith? Ibig sabihin ni rehistro niya na wala siyang kamalayan, na meron palang transaksyon na iba doon sa property. Ito po, maari po itong mangyari na kahit yung pangalawang buyer o yung mas bagong buyer ang manaig dahil inirehistro niya kaagad yung bentahan, no? As against dun sa first buyer na pagkabili na, nag-execute lang ng deed of sale, tapos hinayaan na lang niya at kampante siya na, nabili ko na yan. Ako ang may-ari ng property. It is important po that you register the sale. Kung halimbawa na wala pang pera, attorney, paano ko ipaparehistro, no? Kasi pwede po ninyong iparehistro, not necessarily i-rehistro ninyo sa inyong pangalan. Magkaiba po yung registration for purposes of title, transfer of title as against yung registration lang ng sale. Ibig sabihin, pinapa-annotate lang ninyo na nagkaroon na ng bentahan, na nabili na ni Reggie Espiritu itong property na ito, and therefore, kung ikaw, no, bibilhin mo pa, kahit pa naibenta na ito sa iba, abay, hindi mananaig ang inyong karapatan dahil unang-una, you are a buyer in bad faith. Dos Compañeras. Kung sakali naman po na walang nagparehistro doon sa bentahan, no? Again, I'm talking about double sale, no? Kung wala pong nagparehistro sa dalawang buyers ng bentahan, ang sumusunod po ay first to possess in good faith, no? Ano ba yung first to possess in good faith, no? Kapag sinabi pong first to possess in good faith, sino yung unang umukupa? O not necessarily umukupa, pero nag-exercise ng rights of ownership. Ano ba yung rights of ownership? Pwede niyang pinarenta, tinaniman, pinagamit sa iba ng may pahintulot niya, nakipag-kontrata kung kanino man. Those are, o kaya binakura niya, those are rights, kumaga exercise ng right of ownership. Dos Compañeras. So again, yung una, kung sinong unang nakaparehistro ng sale in good faith. Pangalawa, kung wala nagparehistro, kung sino ang first possessor, first occupant in good faith. At kung halimbawa, walang nagparehistro, walang nag-possess o walang nag-occupy, sino ba yung makakapag-present ng older title o yung nauna sa kanila? Diyan na pumapasok yung kung sino ang nauna. In good faith. Dos Compañeras. Ngayon, kapag po ganito, magkaroon ng dalawang transfer certificates of title na na-issue sa dalawang tao na magkaiba ang petsa, maganda pong tingnan, ano ba yung pinag-uugatan? Ano ba yung origin ng kanilang titulo? Sino ba ang Ayan, pasensya na po kayo ha. Dos Compañeras. Parang hinihika na yata ako, Pars. Anyway, so importante pong malaman sino ba yung pinag-ugatan ng kanilang karapatan. Kanino ba kinuha yung titulo nila? Yeah? So,
i-trace po ninyo yung original certificates saan yung unang-unang pinagmulan ng kanilang mga karapatan. Kasi yung kung saan baka po i-trace po ninyo yung common origin, no, noong dalawang transfer certificates of title. Dos Compañeras. Kapag ka po ganito, ang ipiprefer po nila, no, ay yung medyo yung mas naunang certificate of title na na-issue. Ayan. Dos Compañeras. Naku, pagpasensyahan nyo na ako. Ayaan nyo po, by Monday, magaling na ako. Anyway, next, kunin natin yung question ni Ma'am Hilaria Pagunuran. Kasi may question po siya kung magkano ba ang magpagawa ng titulo kasi hindi na niya mahanap ang title ng lupa niya. Ibig pong sabihin, Ma'am Hilaria Pagunuran, ay meron na po kayong title ng property pero nawawala ang owner's duplicate copy. Yun po ba ang gusto ninyong sabihin? Meron lang kayong photocopy. Kapag ka po ganito, unang-una ang gagawin po ninyo, mag-request po kayo ng transfers, ng certificate, ng certified, mag-request po kayo ng certified true copy ng inyong title sa Register of Deeds using the information na nakakontain doon sa inyong photocopy ng title. Pero hindi po doon nagtatapos ito. Kasi yung certified true copy po is not the owner's duplicate copy. So you have to go to court. Pupunta po kayo sa korte para magsampa ng petisyon, no? Para po sa issuance or reissuance or replacement of the lost title. Dos Compañeras. Ayan. So kaya nga po ang importante pakaingatan natin ang kopya ng ating titulo, yung owner's duplicate kasi dalawa lang po ang original na kopya ng titulo kada property. Isa nasa possession ng Register of Deeds, pangalawa napasa possession ng may-ari. Kapag ka po yung kopya ng may-ari, no, ay nawala, kailangan po niyang dumulog sa korte para ma-issuehan siya ng bagong kopya. Yun po yung danger kapag nawala o nasira ang ating kopya. And take note po na ang proseso po nito ay dadaan sa medyo may kahabaang proseso. Bakit? Unang-una, dapat po kayong mag-execute ng affidavit of loss. Yung affidavit of loss na ito, ipapa-annotate po ninyo sa Register of Deeds. Pakikita po ito nakalagay, i-annotate doon sa likod na kopya ng inyong title in the possession of the Registry of Deeds. Pag na-annotate na po ito, saka po kayo kukuha ng certified true copy at yun pong certified true copy na yun ay kasama po yun sa attachments or exhibits or mga ebidensya ninyo para sa pagsasampa ng petisyon sa korte para ma-issuean kayo ng bagong owner's copy ng inyong title. Dos Compañeras. Ayun. So, thank you very much, Ma'am Hilaria Pagunuran. Marami po mga requirements ito. Medyo, napaka-technical po kapag kayo ay magre-request sasampa ng petisyon para sa issuance ng bagong kopya ng titulo ng property. Kaya, again, pakaingatan po ninyo ang inyong titulo ng lupa. Yan. So, ito yung question ni Lynn. May title po ako sa hindi malamang kadahilanan. May portion po ng lupa ko na nasakop sa titulo ng katabing lupa na iba na po ang may-ari. So ito po, Miss Lynn, I would assume this is a boundary dispute. Ibig pang sabihin nun, nagkamali ba? Pwede po kayong magpa-verification survey sa isang geodetic engineer para tingnan kung may nasakop nga, tingnan nga kung paano nangyari dito. Maganda po na i-notify ninyo ang karatig na may-ari dahil magkukumparahan po ng mga titulo ninyo at ng mga boundaries na naka-specify. Kasi 'di ba, may nakalagay po doon sa yung description, doon sa inyong
title ng property. Yan. Dos Compañeras. Kung halimbawa po na nasakop nga niya ang bahagi ng property ninyo, tinalakay na natin din ito, na may patungkol doon sa pwede po kayong mag-recover, ng recovery of possession, recover ng portion na sinakop ng iba, o kaya naman ay kung halimbawa nakamkam na nga, recovery of ownership, or kung halimbawa nga na nagkamali lang talaga, nagkamali lang sa pagbabakod, meron kayong option na ibenta ito sa kanila o ipatanggal ninyo kung ano man yung mga nandoon. Ayan, tinalakay na po natin yan. Ayan. So, ang importante din malaman kung builder in good faith or builder in bad faith. In which case, kapag ka builder in good faith, hindi naman sinasadya, nagkamali lang talaga ng in all honesty, nagkamali lang talaga sila ng, let's say, nagkamali yung previous na geodetic engineer sa pagsusukat, builder in good faith po siya. And therefore, kailangan kung halimbawa po may mga improvements na introduce itong nakasakop na sa lupa ninyo, you will have to reimburse yung sino man tong nakagamit nito para po sa inyong yung nag-introduce na ginastos niya dun sa mga na-introduce niyang properties. Dos Compañeras. Ayan. So, maraming salamat po sa concern ninyo. Thank you very much. Now, merong nagtatanong na sa Malakas promo question natin. Sige po, sasagutin ko na kayo. Sa ating DZRH Malakas promo, anong kaso ang maaring isampa sa korte para tanggalin ang cloud sa inyong title ng property? Dapat po kayo ay follower ng ating DZRH Dos Compañeras follower and liker, and of course your answer dapat po ninyong i-message bilang private message sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Dos Compañeras. Okay. Thank you very much, Kenneth Areval. Tunay na serbisyo publiko. Okay, thank you. I admire your dedication to your work. Thank you very much. Sabi ni Raymond Botalon, inom po kayo ng pinakulong luya, palamigin po ninyo ng konti at magsuob para guminhawa ang pakiramdam ninyo. Thank you very much. So, Ginoo Federico Bagisi, nasagot ko na po ano yung action na isasampa ninyo sa korte kung merong cloud or para tanggalin ang cloud sa title ninyo sa property. I-message po yan, and of course, mas makakatulong po sa akin kung i-screenshot na ninyo ang patunay na nakashare nga sa inyong page ang ating live tonight, and of course, kayo ay follower and liker ng ating page. Dos Compañeras. Now, ito pa yung question ni Jingjing. Kung yung lupa po namin may title since 1960s. May iba din po nagsabing may title sila dahil nabili daw nila sa mama namin. Pero ang mama po namin hindi naman po nagbenta ng property. Pero hindi naman po nila napakita rin din sa amin ang actual title. Basta nagpadala na lang po ng notice at the demand to vacate para nagpirma ang lawyer. Ayan. Dos Compañeras. Well, this can be a good case for quieting of title, assuming na meron ngang cloud doon sa inyong title, and of course, you are adversely affected by the claim. Now, kailangan po ninyong patunayan ang inyong karapatan, Paano kayo, sinasabi ninyo may title naman kayo unang-una. So, check na kayo doon. Meron kayong title doon sa property. So, kumbaga, nandun na yung legal right or legal title ninyo over the property. Tapos, tingnan din po ninyo, ano ba yung claim nila? Kasi, alam nyo po, yung demand lang, ay wag po kayong aalis dyan. Nandyan na kayo nakapwesto. Kailangan po, since sila po ang nagsasabi na, may karapatan, abay sila ang magpakita sa inyo. Ano ba yung sinasabi nilang, paano kayo nagkaroon ng title dyan? Paano kayo at sabihin niyo na totoo nga yung ano ninyo, yung title ninyo, pero wala namang sabi niyo wala namang naipakitang title no? Yan. Nabili daw sa mama namin. Pero asaan yung deed of sale? Yan. Hanapin po ninyo, asaan yung deed of sale ninyo kung totoo nga. And syempre, yung nanay ninyo, makakapagsabi kung naibenta nga niya o hindi ang property ninyo. Dos Compañeras. Ayan.
Si Engineer Don, may question siya dito. Attorney, paano po kung yung ibang nag-angkin sa property ang nakaukup pa? Pwede pa din po ba mag-file ng quieting of title yung owner pero hindi naman siya ang occupant ng property? Dos Compañeras. Oh, this is a good case, good question, no? Ang tinatanong ni Engineer Don ay paano kung iba ang nag-o-occupy tapos kayo ay nagki-claim at kayo ay may title talaga, no? So iba na ang nag-o-occupy. Ibig pang sabihin, hindi na kayo maaaring magsampa ng kaso or petisyon sa korte for quieting of title? The answer is pwede, no? Kaya lang, no, generally po kasi kapag ka po kayo ang magpa-file ng action to quiet title, no? Magsasampa ng kaso sa korte for quieting. Pagkatapos kayo ang occupant ng property, ito po ay hindi nagpi-prescribe. Anong ibig sabihin nito? Hindi ito nag-i-expire ang inyong karapatan, no, na magsampa ng kaso for quieting of title. Pero kung halimbawa po na iba ang nakaposisyon, ibig sabihin yung nagsasabing siya ang yung may dokumento o yung nagki-claim ang nag-occupy doon sa property, you only have how many years? 10 to 30 years, depende po kung in good faith or in bad faith yung nagki-claim na yon sa property ninyo. Dos Compañeras. Oliver Aneglio, magandang gabi po sa inyo. Nanonood sa atin sa Palawan South, Brooks Point. Ay, nakapunta na ako dyan. Magandang gabi po sa inyo, Christian Carlo. Ayan. Aldo, ayun yun. Nabasa ko na pala. Yun. Pwede daw ba paulit ang tanong, ano po yung action? No? TV, paki-flash nyo nga kung ano yung malakas. Ano yung action na pwedeng isampa to quiet title, ano ba yun? Ano yung kaso na maaaring isampa sa korte para tanggalin ang cloud sa title ng property? So yan po ang question natin, Maria Celina Mercado, and of course, Ginoong Federico Bagisi. Curly Cañas, magandang gabi po sa inyo. Moonbeats and Eva Duques. How do you pronounce your name? Eva or Eva Duques. Magandang gabi po sa inyo. Wilfredo Sinense and Ma'am Roxanne Costo. At maraming iba pa. Mga taga Sinense, Talugtug, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. At thank you very much po for watching tonight and for watching every night. Thank you so much. Dos Compañeras. Si Bert O ay nanunood din po sa atin. So magandang gabi po sa inyo. And of course, Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga guro natin. Dos Compañeras. Ako po ay hihinga muna. Magkukommercial lang po muna. Kukunin mo na Pars. Ray Taladro, nagsisolo pa rin pong panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Gandang gabi po ulit, Attorney Rina Seco po dito sa Dos Compañeras. And of course, tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa quieting of title. Ibig pong sabihin, merong cloud o merong maaring dokumento na maaring mag-cast ng pagdududa, magbigay ng pagdududa sa inyong title sa property, kaya ipapaquiet ninyo ito sa korte. No? Quieting of title. Pero take note lamang po na kapag kayo ay halimbawa, na-quiet na yung title ninyo, it is only applicable to yung mga dokumento na sinaklaw ninyo doon sa inyong quieting of title. For example, later on, ay meron na naman lumabas na ibang dokumento, ibang tao naman ang involved, no? Ibang usapin po yun because hindi naman po ito lifetime na kada dokumento ay sinasaklaw na kahit yung mga future documents. Hindi lang po. Ito yung tinatawag na action in personam, no? Yung lamang pong apektado yung binanggit ninyo doon sa inyong isinampang kaso sa korte. Dos Compañeras. Yon, mga nanonood sa atin dyan sa anong tawag dito? Ayan, mga nanonood dyan sa atin sa Zamboanga, Kanukutan, Upper Pasonanca. Magandang gabi po sa inyo. Si Yang Fernando Ventura, gayon din si Mir Adsi. Ano yun?
Yun yung pangalan niya. Gayon din si Anwat at mga taga Angeles City sa Pampanga. Hindi ko mabasa masyado yung mga messages ninyo dito sa DZRH News. Pero sinusubukan ko po. I was told, no? Si Annalyn lang, magandang gabi po. Sa Germany, ang galing naman, mga taga Germany, magandang gabi po sa inyo. Anong oras na po ba dyan? Hindi ko mabasa yung pangalan ng iba. Benjamin Lim, magandang gabi po sa inyo. And J. Season Fernandez, Margie Lim, at Cherry Sumagaysay, nanunood at nakikinig po sa atin. Thank you very much for tuning in. Dos Compañeras. Okay, maraming iba pang nanunood sa atin. No? hindi po ako masungit. Hindi, masungit ako. Depende po sa dahilan. Magtatanong lang po kung ang deed of sale ay napirmahan pero hindi sa harap ng attorney. Bahay lang. May visa po ba yun? Wala naman pong, wala nga pong government ID. Pwede po bang habulin at ipawalang visa ang pirmahan? Actually, yun pong maali pong depektibo po ang inyong deed of sale, no? Pero hindi po ibig sabihin na wala ng visa ang bentahan. Again, yun pong pagbebenta ninyo for as long as meron ng, kumbaga, partial performance. Anong ibig sabihin ng partial performance? Naiabot na yung bayad, nagkasundo na kayo, may meeting of the minds na nagkasundo na bibilhin ninyo ang property na ito ng 1 milyong piso. Pero yung dokumento ay hindi maayos na executed. Maari po kayong mag-execute ulit ng panibago. Ang tanong ninyo, pwede bang ipabaliwala yung dokumento? Wala pong, kahit po walang silbi yung dokumento, nag-i-exist po yung inyong mga obligasyon bilang buyer and seller. Ibig mong sabihin, valid ang bentahan, maari pa na rin po kayong mag-execute ng bagong dokumento. Dos Compañeras. Ngayon, kung kayo po ay mag-aatrasan sa inyong kasunduan, ay maari naman po ninyong gawin, mapagkasunduan yung inyong, o hindi na lang natin itutuloy. Yun. So, yun po ang pwede ninyong gawin. Dos Compañeras. Magdalena Martin, nanonood sa Tondo, gagalangin. Magandang gabi po sa inyo. Now, meron pong Chia, Laron, and Michael Bay, magandang gabi. Tapos meron pang question dito. Yung na-cancel na po, sabi niya ganun, attorney, yung na-cancel na po ang title ninyo sa pamamagitan ng peking perma at peking deed of sale at SPA. No? Wala pong nakakancel sa akin kasi wala makakancel. Anyway, yun pong, but I get yun, no? Paano kung na-cancel na yung title dahil sa peking perma, peking deed of sale at peking SPA? Syempre, maliban pa sa criminal action na maari ninyong isampa doon sa mga nagpeke na ito, pwede po ninyong ipa-cancel yung title niya, no? Tsaka i-recover ang ownership. Kung nakuha na rin po niya yung possession, edi recovery of possession at manghingi na din po kayo ng danyos perwisyo. Dos Compañeras. Ayan. So, eto, may next question pa po. Attorney, nakabili po yung parents ko ng lupa 10 years ago. Wala pong title. Meron lang po na deed of sale. Ngayon, matanda na sila pero last year bigla may nag-claim na sa kanila ang lupa. Ano po ang magandang gawin? Paano po sa kanila ang lupa? Paano po nangyari? Unang tingnan po ninyo, no? Yung sino ba yung una? Sino ba yung nagbenta sa inyo? Meron ba siyang siya ba ang totoong may-ari at may kapangyarihan ba siya na ibenta sa inyo ang property? Pangalawa, yung kanila, ano ang pinag-uugatan ng kanilang karapatan sa lupa? Ang sabi nyo kasi dito, biglang nagkiklaim. Ano ang basis ng claim nila? Kasi maari po naman, may mga pagkakataon kasi, kulang kasi yung inyong detalye, may mga pagkakataon po kasi, na nabili na ninyo yung lupa, nagkaroon ng double sale, nauna na sila. Pero again, depende, no? Sa double sale, sino ang first to register o kaya in good faith o kaya naman first possessor in good faith o kaya naman first to present yung person with the oldest title. So, titingnan po ninyo yun. Ngayon, kung halimbawa po, nagkiklaim lang, wala namang sapat na basihan, wala po yung silbi. Hindi po ba? Dos Compañeras. By the way, kapag ka po halimbawa, merong
yun nga, nang gulo-gulo sa title ng property ninyo, inoccupy din yung property ninyo. Paari po ninyong hingin yung mga benefits na na-receive doon sa property. Say for example, no, nakapag-harvest doon sa property niyo, kasama po yun sa maari ninyong i-recover doon sa tao against whom yung quieting of title was filed against. Ayan. Dos Compañeras. Itong si Lilibeth, attorney, may titulo po pero missing sa RD ang kopya. Ano po ang gagawin? Ayun. Ito naman, kabaliktaran noong question kanina ni sino ba si Ma'am si Ma'am Hilaria Pagunuran. Si Ma'am Hilaria, sa kanilang possession, yung mismong kopya nila ang nawawala. Itong question ni Lilibeth, yung nawawala namang kopya, meron silang kopya, pero yung nasa Register of Deeds, no? Ang ibang proseso din po ito, ano? Pero ang tawag po dito ay reconstitution of title. Kakailanganin po ninyong magsampa ng petisyon sa korte to reconstitute the title, no? Sa Regional Trial Court. Again, importante po na maipakita ninyo yung original owner's copy. At yun po ang magiging basihan para magawan po ng bago, no? Batay doon sa inyong mga detalye. So kung sinasabi po nun, may naka-annotate din po yung later, or kung mag-grant na yan, na anuman ang original na annotations, kasi syempre kung kayo ang may-ari, hindi ninyo isinusurrender sa Register of Deeds for annotation kung halimbawa may mga previous transactions kayo. Pero kung may mga transactions po or annotations doon sa original copy na in the possession of the Register of Deeds, yun po ay mananatili pa din po doon. Meron pong ganung annotation. Dos Compañeras. Okay, may nabili ko na po pero may annotation ng mortgage. Pwede po ba dyan yung quieting of title? Kapag ka po may annotation ng mortgage, ang remedy po niyan ay kung na-settle na po, kung nabayaran na at na-redeem na, o natubos na yung sangla, no? Ibig pong sabihin ay pwede na pong ipa-cancel yung cancellation ng annotation. So, kukuha po kayo sa pinagsanglaan ninyo yung certificate ng release ng mortgage. No? Dos Compañeras. Anyway, mabilis pa ang oras pero pabor po yan sa akin dahil makakapahinga na ako. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, sa tanong na anong kaso ang maaring isampa sa korte para tanggalin ang cloud sa title ng property? Ang sagot, quieting of title. Ay, hindi pa pala. Pumapalakpak na ako, hindi ko pa pala na-announcing winner. Okay, ang ating first winner tonight, natatanggap ng 500 pesos, yung action for quieting of title, si Ma'am Jesusa. Anong pangalan mo, Ma'am? Jesusa Espedido. Congratulations po sa inyo. Ang next winner po natin, nakashare din siya, nakalike, si Ma'am Girly Kanyas. Congratulations po sa inyo. Another 500 pesos. Pakiantabayanan na lang po si Attorney Campo ang magpapadala sa inyo ng inyong mga premyo at hopefully makasama na natin si Attorney Cam next week. Dos Compañeras. Okay, maraming salamat po ha. May mga questions po na hindi ko nasagot but susubukan ko pong sagutin yan off the air para po hindi naman sayang effort ninyo sa panunood sa atin at pagta-type ng inyong mga questions, no? Magsama-sama po ulit tayo sa Monday. Again, Happy Teachers Day po sa mga guro natin at Ate Lily Baradi, magandang gabi sa inyo at lahat po ng nagsaselebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Sa lahat po ng mga hindi ko nabate, sa susunod. At saka yung hindi pa nananalo,
mahaba-haba pa po ang ating DZRH Malakas promo, especially dito sa Dos Compañeras, kaya tsaga-tsaga lang po. No? Yung mga hindi pa po nakakatanggap ng premyo, matatanggap po ninyo dyan mula kay Attorney Cam. Antabayanan lang po ninyo. Dos Compañeras. At umalalay po sa akin ngayon sa tech, Ray Taladro. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Again, antayin na po natin ang rollback sa Tuesday morning. Yan. Okay. Attorney Rina Seco po, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.